must be dead to sin, but alive in Christ. Kinakailangan patay na tayo sa pamumuhay sa kasalanan at nabubuhay na tayo para kay Kristo. Sabi nga ng verses 8 to 9, kaya ang mga taong nabubuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu. Kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. So tatlong bagay din po makikita natin dito. If we are dead to sin but alive in Christ, tatlong bagay po. Benefits of a spirit-led life. Okay? Kinakailangan patay na tayo sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi na yung fleshly desires natin ang naghahari sa atin. Bilang mga mananampalataya, dapat nakikita natin yung mga ganung pangyayari sa buhay natin. Na pag sinabayan natin, mas lalo po tayong hindi tama kesa dun sa tao na nagre-react dahil sa pangyayaring pagkakamali po natin. We must be dead to sin but alive in Christ. Pangalawa, dapat ang patnubay ng Banal na Espiritu ay lagi po nating nararanasan. Halimbawa, sa inyong pagpapatakbo ng sasakyan, napakahalaga na bago kayo umandar o habang kayo umaandar, nagpe-pray kayo, Lord, gabayan niyo po ako. Okay? Ako nga nagpe-pray na akong ganun. Misa umandar na ako, sabi ni Miko, Daddy, pray. Okay? Kasi nakasanayan na nung mga anak ko. Na hindi kami tumatakbo ng sasakyan nang hindi kami nagpe-pray. Nakasanayan nila na hindi sila papasok sa school na hindi ko sila ipinagpe-pray. Kasi napakahalaga nun, mga kapatid, na hinihingi natin palagi ang gabay, ang patnubay ng Banal na Espiritu. At pangatlo, we determine our life in Christ. Ibig sabihin, mga kapatid, alam natin na nabubuhay tayo hindi para sa sarili nating kagustuhan, kundi nabubuhay tayo para sa kalooban ng Diyos. May mga pagkakataon sa ating buhay, hindi tayo nakakapagbasa ng Bible, hindi tayo nakakapag-pray, hindi tayo nakakapag-devotion. At dito natin kailangan ang patnubay ng Banal na Espiritu. Kasi we do not rely on our own understanding, but we rely on God. We rely on the leading of the Holy Spirit sa buhay natin. Kasi may mga pagkakataon na talagang mawawala tayo sa nakakasanayan po natin. At minsan, inaalaw ng Diyos yun para patunayan sa atin, hindi tayo, kundi siya ang may control ng buhay po natin.